Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Tagalog no oshirase desu. Yamashita Melinda to moshimasu. Lisa Onoda desu. Yoroshiku onegaishimasu. Onegaishimasu. At para po sa mga impormasyon namin sa araw na ito, ay mauuna na ako, Lisa. Onegaishimasu. Okay, tungkol po ito sa mga impormasyon sa mga pansamantalang benepisyo or in Japanese, Rinji Kyufuki no oshirase desu. Okay, kaugnay po ito sa pagtaas ng consumption tax na 8%, ano? Upang mabawasan daw po kasi yung paghihirap ng mga mamamayan, maglalaan po ang pamahalaan ng pansamantalang benepisyo. Ang dalawang uri po ng benepisyo ay ang special welfare benefits at yung tinatawag na special benefits for child rearing o pag-aalaga ng bata, no? Ang mga benepisyo pong yan ay maaaring igawad po sa mga nakatirang taga Shizuoka City, ano? At syempre yung mga sakop po na nakatira dito mula ng Enero o hanggang Enero 1 ng taong kasalukuyan. So mayroon pong application form na ipadadala sa inyong mga tahanan. Mayroong mapapadalhan at mayroong hindi rin po, depende po yan sa kinikita natin. At mangyaring ipagpatuloy yung pag-a-apply sakali mang sakop kayo sa pansamantalang benepisyo. So, unahin ko muna yung tungkol sa special welfare benefits. Ang kwalifikasyon po, mga hindi sakop po sa pagbabayad ng residence tax o yung mga hindi na kailangang magbayad. Then, hindi kasama po dyan yung mga mamamayang dumidepende lamang po sa taong nagbabayad ng residence tax at tumatanggap po ng tulong sa pamahalaan. Then, yung pagbabayad o yung makukuha po ninyong benefit, ang bawat isang katao po ay pwedeng tumanggap ng isang lapad o 10,000 yen. So, para po yan, isang beses po yan, ano? At para po dun sa pag-a-apply naman, lagdaan po ang application form na ipadadala sa inyo. Lagyan po yan ng seal o inkan. Isamang ilagay po ang kopya ng bangko at identification card sa return envelope na matatanggap ninyo. Ang panahon po ng pagpapadala, kung post office po, mula Hulyo 1 hanggang Disyembre 15, Lunes po. Kailangang may taktak daw po ng koreo. At saka sa mga counter din po ng bawat city wards, bali Hulyo 1 hanggang Disyembre 15 rin po yung pwede kayong mag-apply. Tuwing weekdays po yan mula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:15 ng hapon. Para po sa iba pang mga impormasyon, pwede kayong sumangguni sa Special Welfare Benefit Call Center sa 054-205-1290. Tuwing weekdays po yan mula alas 9 hanggang alas 6 po ng hapon. Then, yung special benefits for child rearing naman. Okay? Ang qualification po, yung mga tumatanggap po ng jidote o allowance para po sa mga bata mula Enero ng taong ito, no, year 2014. Hindi kasama po dyan yung mga batang target din sa special welfare benefits at tumatanggap po ng tulong sa pamahalaan para po sa mga bata. Then yung matatanggap din po ay bali nagkakahalaga rin po ng 10,000 yen para sa isang beses po yan, ano. Then yung paraan po ng pag-a-apply, pwede kayong, basta lagdaan po muna ninyo yung application form na ipapadala sa inyo. Then lagyan po yan ninyo ng seal at saka ng inkan. Then isamang ilagay po ang kopya ng bangko at identification card sa return envelope na matatanggap ninyo. At yung panahon po ng pagpapadala kung sa post office po ay mula Hulyo 1 hanggang Disyembre 15. Kailangang may tatak po kasi rin ng koreo, ano? At yung impormasyon naman po, yung special benefits for child rearing office, doon po kayo tumawag sa 054-221-1100. Tuwing weekdays po yan, mula alas 9 hanggang alas 6 din po ng hapon. Then may 2 o 3 buwan na survey bago matanggap po ang alinmang benepisyo. Ayan po. So, para naman po sa susunod naming impormasyon, tungkol naman po ito sa Disaster Preparedness Day. Lisa, ibibigay naman po yan sa atin ni Lisa. Okay, maraming salamat Melinda. Ito po yung September 1 Disaster Prevention Day. Sa wikang Hapon po, Kungatsu Suitachi wa Bosai no Hi desu.
bago po daw dumating ang malakas na pagyanig, may mga babala po ang earthquake, emergency alert na ipahatid po sa pamamagitan po ng radyo, television at mga cellphone. Nagbibigay ito ng mga impormasyon tulad po sa lakas ng lindol at mga lugar na mga sasalantain. No? Sakalin daw may mga earthquake emergency alert dahil maikli lang daw po ang oras na dapat i-google bago dumating daw po ang malakas na pagyanig, ituturo dito kung papaano ninyo poprotektahan ang inyong mga sarili. Sakali daw pong nagmamaneho kayo at nakarinig daw kayo ng earthquake emergency alert, i-turn on daw kagad ang hazard light at mag-ingat sa mga nakapaligid na sasakyan at bagalan daw po natin ang speed ng sasakyan. At siyempre, alamin natin ang kondisyon ng kalye at bago iparada ang sasakyan sa kanang bahagi po ng kalsada. Sakalin daw po magkaroon na nakasakay po kayo sa train o kaya sa bus at narinig nyo ang earthquake emergency alert, agad na humawak ng mahigpit po sa mga handrail o mga strap. Kung kayo mo po ay nasa paligid daw po ng maraming tao at mangyaring pakinggan lang daw po ang pinag-uutos na gawin ng taong na in charge po rito at huwag daw po tayong magpanik. At huwag magkagulo at makipagsabayan sa mga paglabas daw po ng gusali. At kung kayo po ay nasa loob po ng elevator, kapag nakarinig daw po kayo ng earthquake emergency alert, ay ihinto daw po natin ang elevator sa pinakamalapit na floor ng gusali at lumabas agad tayo sa loob po ng elevator. At kung kayo naman po ay nasa labas naman, iwasan daw po tayong tumayo sa tabi ng mga gusali. Okay, ayan po ang at may karagdagan pa diyan, Lisa, no? Okay. Kung hindi actually hindi naman natin alam kung kailan po darating talaga yung lindol, kaya sa darating na Disaster Preparedness Day ay muli po nating alamin yung mga dapat nating gawin o gagawin at yung paanong paghahanda ukol dito, Okay. So actually sa website po na Tagengo Seikatsu Joho ng Claire ay meron din silang mga yung mga kapaki-pakinabang na impormasyon po ukol po sa mga disaster. At sakali mang lumindol ng higit sa intensity 5 dito po sa Japan ay meron din po mga yung mga emergency earthquake report na tinatawag po nalaan po sa imagine 13 wika. Ayan. Yung mga available na wika po ay yung tulad ng Japanese, may bali furigana po yan sa taas, may English, may Chinese, Korean, yung tinatawag na Chosengo. Then, merong mga Spanish, Portugal, Vietnam, Indonesia, Tagalog, syempre. Then, Thai, France, German, at saka po Russian. Then, libre po yung download ng application sa mga smartphone at saka tablets. Mag-access po kayo sa www.claire.or.jp/tagengo/index.html o kung hindi po ninyo nakuha yung correct na website na address ay nakasulat po yan dito. Kopyahin na lang po natin. Okay, at sige, magpatuloy tayo. Next naman po na impormasyon natin. Okay, magtungo daw po tayo sa Mount Fuji or Fujisan Iko Tiyuko to desne. Okay, nakapanhik na ba po kayo sa pinakamataas na bundok ng Mount Fuji? Yan. Ikaw, Lisa, nakapanik ka na rin ba? Hindi pa po. Hindi ka pa. Okay. Ito po ay, yung Mount Fuji po ay may taas na 3,776 meters. At noong taong 2013 ay naitala po yan bilang, isa sa mga world treasure. Yan. So, Jimani Surune, Dekirune. Bawat taon po, sa pagitan po ng panahon po ng summer, ay maaari pong umakyat sa Mount Fuji. At para sa may mga interes na umakyat sa Mount Fuji sa taong ito, mula po sa Gawe o parte ng Shizuoka Prefecture, ay maaari kayong umakyat doon hanggang September 10. So, bukas sila po hanggang September 10. Mayroon pong bus papunta sa entrance ng pag-akyat, yung Fuji no Miyakuchi Gokoime.
Okay, yan po yung Fujinomiya route. At mula po sa JR Shizuoka Station ay mas mainam na sumakay kayo ng non-stop bus patungo po sa entrance ng pag-akyat sa Mount Fuji. At mula po sa entrance ng paakyat sa tuktok ng Mount Fuji ay may 5 oras po na pag-akyat, no? So, hindi naman kayo makarating sa tuktok ng bundok, ay maaari kayong mag-hiking o ma-enjoy po ninyo yung paligid na marami po kasi doon mga alpine plants. So, maaari rin kayong mag-picnic doon o mamahinga. Mayroon ding eco-friendly na bio-toilet o yung tinatawag nating composting toilet. At syempre, siguradong mag-i-enjoy po kayo at magre-relax kayo habang natatanaw po ninyo yung magandang kalikasan mula po sa kabundukan ng Mount Fuji. At para mapanatili po yung kalinisan ng kabundukan, simula po sa taong ito ay mayroon pong hihingi na senyen o yung 1,000 yen po yan sa bawat isang taong papanhik po sa Mount Fuji. Bali, yan, free will po yan na yung pagbabayad. At upang maging safety po yung pag-akyat ninyo sa bundok ay mangyaring magsuot lamang kayo ng trekking shoes o sneakers, Kailangan din syempre magdala kayo ng mga pamproteksyon sa lamig at sa ulan o yung rain gear. At para sa iba pang detalye, tunghayan po ninyo yung website na Fujisani Noboro. At yung homepage po ay nakasulat din po dito sa ibaba. Pakikopya na lang po. At syempre meron po yan sa salitang Japanese, English, Chinese at Korean. Yung sa site na yan, meron po niyan. Okay, at para naman po sa aming huling impormasyon, pagtungkol po ito sa paghahanda sa lindol, massive earthquake na Nankai Toro, massive earthquake, yun ang right word to o yung Nankai Toro Jishin Tsunaite 1.2 advice, yan. Bali, ibibigay naman po yan sa inyo ni Lisa. Okay, maraming salamat ulit, Mel. Ito po ay tungkol sa sindo at magnitude. Sa wikang Hapon po, sindo to magnitude. Ang sindo po o seismic intensity ay may lakas ng yanig na nararamdaman natin kapag daw may lindol. Ang seismic intensity ay may antas mula 1 hanggang 7. Ang intensity 1 po ay mahinang pagyanig lamang, samantalang ang intensity 7 ay may malaking pagyanig ng lindol. Samantalang ang magnitude naman po ay may kabuuan sukat ng lakas ng dulot po to ng lindol. Ito na po yun, umpisa natin sa intensity 1 at saka 2, medyo mahina lang daw po ang mararamdaman ng pagyanig. Tapos ang intensity 3 naman po ay mararamdaman natin ang pagyanig po sa bahay. At ang intensity 4 po, medyo malakas ang pagyanig ng bahay, may mga bagay na maaari daw pong mabuwal. Mararamdaman po ang lindol kahit na tayo po'y naglalakad. Okay. Sa mahinang intensity 5 naman po, delikado na ang dapat na sasaisip natin. Kailangan kumapit na kayo sa isang bagay na maaaring magbuwalan daw po ang ating mga eating wares at mga libro po sa mga cabinet. Sa malakas na intensity 5 po ay maaaring magbuwalan o magbaksakan na po ang mga kasangkapan at appliances. Maaaring gumuho na po ang mga konkretong pader at hindi na tayo pwedeng magmaneho. Sa mahinang intensity 6 naman po ay hindi natin makuhang tumayo. Maaaring hindi mabuksan ang mga pintuan at maaaring ang lahat ng mga bagay na magbabaksakan at maaari daw pong masira na rin ang mga bahay. Ito po yung pinakamalakas, ang intensity 7. Ay maaari hindi na tayo makatayo. Hindi na tayo makatayo, At Okay. maaaring may mga building na maguho. Oo, di ba? Ang lakas na Lakas na intensity talagang halos sumasayaw na tayo Okay, hindi na nga makatayo Yung bahay na sumasayaw, Okay. At yan na po ang last natin, Okay po. Okay, at dyan po nagtatapos ang aming mga impormasyon sa araw na ito. At mula po sa mga oras nito, kailangan na dating magpaalam, Liz. Ito po si Melinda. Ito po si Lisa. Magandang araw po sa inyong lahat.